Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ako po si Binibining Ruan Babor na inyong guro sa oras na ito. At ngayon, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Binibining Alinyabo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Manatiling nakatayo ang lahat para sa ating ehersisyo para mabuhayan ang ating mga natutulog na diwa. Ang ating lamang gagawin ay sundan ang nasa video. Handa na ba kayo? Okay. Sundan natin yun. Nabuhayan na ba ang lahat? Okay. Bago kayo umupo, ayos niyo muna ang mga upuan at pati na rin ang iyong mga sarili para maging komportable kayo sa ating talakayan ngayong araw na ito. At bago tayo magpatungo sa ating topiko ngayong araw na ito, ay meron tayong alintuntunin na kailangan nating sundin sa klase natin ngayong araw na ito. Una, huwag makipag-usap sa katabi. Pangalawa, itaas lamang ang iyong kanang kamay kapag meron kayong tanong. Pangatlo, ay kailangan ninyong makinig ng mabuti dahil meron akong katanungan na inihanda para sa ating tatalakayan ngayong araw na ito. At bago iyan, sino ang lumiban sa ating klase ngayong araw na ito? Binibining sekretarya? Wala po? Okay. Palakpakan natin ang ating mga sarili dahil nandito tayong lahat dito sa silid-aralan na ito. At ngayon, bago tayo dumako sa ating topiko ngayong araw na ito, sino ang nakaalala kung ano ang topiko natin ng nakaraang pagkikita? Binibining istorko? Magaling, ang topiko na ating tinalakay noong nakaraang pagkikita ay tungkol sa paggamit ng modernong teknolohiya sa pagtuturo at pagkatuto. At ngayon, meron akong inihanda dito na larawan na ito ay may konektado sa ating topiko ngayong araw na ito. Sino ang makapagbigay ng ideya kung ano ang nasa larawan? Ginoong Kadapit. Magaling. Ang nasa larawan ay mayroong guro na nagtuturo na gumagamit ng mga modernong teknolohiya. Ano kaya ang posibleng topiko natin ngayong araw na ito? Binibining pakola. Malapit na. Binibining ingreso. Tama. Ang ating topiko ngayong araw na ito ay tungkol sa paggamit ng mga modernong teknolohiya sa pagtuturo. At bago iyan, meron tayong layunin na kailangan nating makamit sa araw na ito. Una, natutukoy ang kahulugan sa paggamit ng mga modernong teknolohiya sa pagtuturo. Pangalawa, nakapagsasadula ng positibo at negatibo tungkol sa paggamit ng mga modernong teknolohiya sa pagtuturo. Pangatlo, napapahalagahan ang paggamit ng modernong teknolohiya sa pagtuturo. Yan ang kailangan nating makamit sa ating paksa na tinalakay ngayong araw na ito. Nagkakaintindihan lang ba tayo? Okay. At ngayon, dumako tayo sa paggamit sa modernong teknolohiya sa pagtuturo. Basahin ng sabay-sabay ang kahulugan. Napakarami ng mga pagbabago ang makikita natin sa kasalukuyang panahon, partikular na sa mga kagamitan. Umunlad ang paggamit ng mga modernong teknolohiya
upang mapadali ang mga mahihirap na gawain, makasabay sa makabagong henerasyon at maging libangan. Napakarami ng mga pagbabago ngayon sa kasalukuyan at lalong-lalo na sa mga modernong teknolohiya at ang mga kabataan ngayon, pati na rin ang mga kabataan ngayon ay marami nang gumagamit ng mga teknolohiya kagaya man lamang ng cellphone, computer, at marami pang iba. Pero sa mga modernong teknolohiya ngayon ay ito ay pinakamalaking tulong lalong-lalo na sa mga guro. Dahil ito ay nagbibigay ng mga gawain ng mga guro na mas madali ang kanilang mga gawain at mas gaan ang mga gawain ng mga guro. Sa pamamagitan ng mga LCD projector, binibining Ingleso, basahin mo ang pangalawang nasa television. Okay, maraming salamat. Sa pamamagitan ng LCD projector, DVD na naglalaman ng mga video o movie, computers at mga PowerPoint presentation ay mas matuto ang mga kabataan sa kasalukuyan. Ito ay naging isa sa mga ginagamit ng mga guro kapag sila ay nagtuturo ng kanilang mga estudyante. Ito, ang una ay ang LCD projector. Pwede tayong gumagamit nito. Mga PowerPoint presentation para ang mga guro ay hindi na gumawa ng mga iba't ibang mga instructional materials at mapapadali na lang nila ang kanilang mga gawain sa pagtuturo. Basahin sabay-sabay ang pangatlong nasa slide. Okay. Ayon kina Abad at Ridas 2001, ang mga kagamitang panturo tulad ng medyang instructional ay nagbibigay ng konkretong pundasyon sa pagkatuto. Ayon naman kay Abad at Ridas, ang instructional materials ay nagbibigay daw ng pundasyon sa pagkatuto. Tama. Pero kapag ikaw ay gumagamit ng mga modern teknolohiya, ikumpara natin sa mga instructional, ay mas madaling gawin ang nasa moderno dahil gumamit lang tayo ng mga cellphone o di kaya mga computer kaysa sa instructional material na kailangan pa natin na bumili ng mga materyales. Pang-apat na slide, bukod sa mga mag-aaral ay magkaroon din ng mga benepisyaryo ang mga guro kung pairalin ang mga gumagamit ng multimedia sa makabagong paraan ng pagtuturo ayon kay Aton 2007. Nagkakaroon din daw ng mga guro ng pamilihan, magaan at sistematikong pagtuturo at pagmababawasan ang pagiging dominante sa pagsasalita o pagtatalakay sa aralin ng loob ng silid-aralan. So kagaya na sinasabi ko kanina na mapapagaan ang mga gawain ng mga guro dahil sa mga modernong teknolohiya. Ito ay nagiging dominante ito sa pagsasalita at pagtatalakay ng aralin sa loob ng silid-aralan dahil pwede tayong gumagamit ng mga video na atin lamang ipapakita sa ating mga estudyante. Meron pa ba kayong mga katanungan higit sa ating tinalakay ngayong araw na ito? Okay, kung wala na, papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat na dito na hanay at pangalawang pangkat dito na hanay. Ang unang pangkat ay magsasadula tungkol sa positibong paggamit ng modernong teknolohiya sa pagtuturo. At sa pangalawang pangkat naman ay magsasadula rin tungkol sa negatibo sa paggamit ng modernong teknolohiya sa pagtuturo. Binyan ko lang kayo na 5 minuto para makapaghanda. At para sa inyong pamantayan, basahin na sabay-sabay. Pagkamalikhain, 25%. Pagkakaisa, 10%. Nilalaman, 15%. At kabuuan ay 50%. Nagkakaintindihan na ba tayo? Okay. Ang inyong oras ay magsimula na. Okay, ang inyong oras ay tapos na. At ngayon, tutunghayan natin ang unang pangkat. Magaling. Sa pangalawang pangkat naman. Okay, magaling. Palapakan natin ang inyong mga sarili dahil nakikita ko na kayo ay
nagiging isang malikhain na mag-aaral at makikita ko na meron kayong mga kanya-kanyang mga talento. Sa unang pangkat ay nakakuha ng 49% at sa pangalawang pangkat ay nakakuha ng 48%. Okay. At ngayon, wala na ba kayong mga katanungan sa ating tatalakayin ngayong araw na ito? At kung wala na, meron ako hinihanda dito na envelope. Ito ay may laman na katanungan. Ang inyo lamang gagawin ay ipasa nyo ito sa inyong katabi at kung sino ang mahintuan nito ay siyang sasagot sa tanong na aking inihanda. Okay. Pangalawang tanong, unang tanong, pangalawang tanong, pangatlong tanong. Okay. At ngayon, kumuha kayo ng isang kapat na papel at basahin ang panoto na nasa harap. Okay. Bigyan ko lang kayo ng 3 minuto para makapagsagot. Kaya ang inyong oras ay tapos na. Ipasa ang mga papel dito sa harap. Nandito na ba ang lahat? Ako na ang magmamarka nito. At para sa ating takdang aralin, magsaliksik tungkol sa teknolohiya bilang gamit sa prosesong pagtuturo at pagkatuto. At isulat nyo lang ito sa inyong kwaderno at inyo lamang itong ipasa sa susunod nating pagkikita. Naintindihan lang ba? Okay. At yan lamang po ang ating tatalakay at ang ating tinalakay ngayong araw na ito. Maraming salamat at paalam.